May sinasabing unwritten rules ang pagkakaibigan. Isa sa unwritten rules na ito ay hindi mo raw dapat liligawan ng ex ng isa sa mga kaibigan mo o hindi ka pwedeng magpaligaw sa ex ng kaibigan mo. Sa madaling salita ay hindi mo maaaring maging kasintahan ng ex ng kaibigan mo dahil malaki ang magiging epekto nito sa inyong pagkakaibigan. Pero paano kung mangyari ito sa inyo at tumibok ang puso mo sa taong minahal ng matalik mong kaibigan? Susundin mo ba ang isa sa mga unwritten rules ng friendship o susundin mo ang sinisigaw ng iyong puso? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa napakagandang programa mo na napapakinggan namin at napapanood sa YouTube. Bago ko simulan ang aking kwento ay hayaan niyo muna na ipakilala ko ang aking sarili. Ang pangalan ko po ay Maris. 25 years old at dati ako nagtatrabaho bilang acoustic singer sa isang resto bar. Pero dahil po sa pagdating ng pandemic ay minsan na lamang ako nagkakaroon ng gig. Kaya sa ngayon ay nagla-live streaming na lamang ako sa isang sikat na live streaming app. Papa Dudut, meron po akong kaibigan na itatago ko sa pangalang Sanya. We're best of friends. Magkababata kami at sabay na lumaki. Nag-aral sa parehas na school hanggang high school at dahil sa magkatapat ang bahay namin ay araw-araw kaming nagkikita. Noong mga bata pa kami ay palagi kaming magkalaro. Mas mayaman ang pamilya ni Sanya kumpara sa pamilyang kinabibilangan ko. Malaki ang bahay nila, meron silang mga sasakyan at maganda ang trabaho ng daddy niya. Samantalang ako ay karpentero ang tatay ko. Labandera ang nanay ko at hindi malaki ang aming bahay. Ganon pa man ay hindi ako nakakaramdam ng inggit sa kanya. Hindi rin naman kasi pinaparamdam sa akin ni Sanya na mas mataas siya kesa sa akin. Down to earth siya kagaya ng parents niya. Lahat po sila ay mababait. Kapag nga may lumang damit at laruan si Sanya ay palagi niyang ibinibigay sa akin. Kapag may pinagsawaan siyang gamit ay ako ang una niyang naiisip na bigyan. Sa pagkain niya ay ako rin ang gusto niyang kasalo. Kulang na nga lang ay sa kanila ako tumira noong mga bata pa lamang kami. Sa pagtungtong namin sa high school ay mas naging close kami ni Sanya. Ang isa't isang takbuhan namin kapag merong kaming problema. Nagsishare din kami ng mga secrets lalo na kapag tungkol sa mga crush. Natatandaan ko na nauna akong nagkaroon ng boyfriend kesa kay Sanya. Tuwang-tuwa siya para sa akin noon, Papa Dudut. Pero dahil sa kaming dalawang palagi magkasama ay palagi kaming naipagkukumparang dalawa. Mayaman nga raw si Sanya pero hindi gaanong maganda. Ako naman daw ay mahirap pero maganda at ligawin pa. Ang mga ganong salita mula sa ibang tao ay tinatawanan lang naming dalawa. Alam kasi namin na sadyang ma-issue ang ibang tao at gusto lang siguro kaming pag-awayin na magkaibigan. Pero palagi naming sinasabi na hindi kami mag-aaway sa kahit na anong kadahilanan. Parang magkapatid na kasi talaga ang turingan namin sa isa't isa, Papa Dudut. Nang makipag-break sa akin ang first boyfriend ko ay si Sanya ang naging sandalan ko. Kahit na wala siyang experience sa pakikipagrelasyon, ay sa kanya ako humingi ng payo. Ang sabi niya ay wag daw ako maghabol sa lalaki kung eto na mismo ang umayaw. Hayaan ko na lang daw at bata pa raw kami at makakakilala pa ako ng lalaki na hindi ako iiwanan para sa ibang babae. Sa mga advice niya sa akin noon ay parang siya pa ang mas may experience sa akin pagdating sa pag-ibig. Madali akong nakapag-move on ng dahil sa mga advice ni Sanya. Palagi kasi siyang nasa tabi ko that time, Papa Dudut. May ilan pa akong naging boyfriend at sa tuwing nasasaktan ako ay hindi ako pinapabayaan ni Sanya. Siya talaga yung naging shoulder to cry ko kapag nasaktan ako. Hindi siya nagsasawang i-comfort ako kapag alam niya na malungkot ako o kaya ay may dinadalang problema. Friend, ipahinga mo kaya muna ang iyong puso. Pang-apat mo ng jowa yan this year hindi ba?
Advice ko lang ha, ikaw ang bahala kung susundin mo o hindi. Ang sabi ni Sanya sa akin na minsan akong lumapit sa kanya para sabihin na nakipag-break na naman ang boyfriend ko. Tama ka nga siguro friend. Hindi na muna ako magbo-boyfriend. 1 taon na lang at tapos na tayo ng high school. Magfo-focus na lang ako sa pag-aaral. Napansin ko rin kasi na simula na makipag-jowa ako bumaba ang grades ko. Pagsang-ayon ko sa mga sinabi ni Sanya. Ganyan dapat para maging proud sa iyo ang family mo friend. Kinausap nga ako ni mama mo nung isang araw Baka raw may problema ka kasi ang laki ng ibinaba ng grades mo. Malungkot na turan ni Sanya. Hayaan mo at babawi ako sa susunod na grading. Pero friend ha, ano kaya kung ikaw naman ang magkaroon ng jowa? For experience lang, para kiligin ka rin. Ang biro ko naman sa kanya. Naku, wag muna no. Saka kung kilig din ang usapan, kontento na ako sa kilig na ibinibigay sa akin ni Papa Piolo Pascual. Study first before love life, tugon pa ni Sanya. Sige na nga, hindi na muna ako magbo-boyfriend para makapag-focus ako sa pag-aaral, sambit ko. Ginawa ko naman ang sinabi kong yon, Papa Dudut. Na-realize ko na tama si Sanya. Lahat ng lalaking magtatangka na ligawan ako o yung kahit na nagpapapansin lang ay tinatarayan na kagad niya para layuan na ako. Sinasabi pa niya minsan sa mga yon na hindi pa ako pwedeng magkaroon ng boyfriend. Tuwang-tuwa ako noon sa kanya dahil pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng ate sa katauhan niya. Pagkatapos namin sa high school ay nagkahiwalay na kami ng pinapasukan na school. Pero halos araw-araw pa rin naman kaming nagkikita kaya hindi naputol ang aming friendship. Yun nga lang, nasa 2 taon na ako ng aking kinuhang kurso ay huminto na ako. Financial problem. Hindi na kaya ng mga magulang ko na ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Kinailangan ko na magtrabaho para makatulong sa mga gastusin sa aming bahay. Ginamit ko ang kaunting husay ko sa pagkanta at sumabak ako sa mga bar na kailangan ng singer. Nagpalipat-lipat ako hanggang sa mapunta ako sa resto bar na kung saan ay matagal akong nagtrabaho. Habang si Sanya ay patuloy sa pag-aaral para sumunod siya sa yapak ng daddy niya na isang doktor. Panay nga ang daing niya noon sa akin na pagod na siya sa pag-aaral. Wala na raw siyang social life. Dapat daw pala ay sinunod na lamang niya ang gusto niyang kurso. E di sana raw ay kagaya ko na siya na nagtatrabaho na rin. Kung meron ako number 1 fan sa pagkanta ko ay si Sanya yon, Papa Dudut. Daig ko pa ang merong libu-libong fans nang dahil sa aking best friend. Every Saturday night ay naroon siya sa resto bar para panoorin ang aking pagkanta. Talagang all out ang suporta niya sa akin. Nagsasama pa siya ng mga kaibigan niya at palagi niya akong ipinagmamalaki sa mga yon. Isang gabi nang pumunta si Sanya sa resto bar ay napansin kong hindi sila grupo. Isang lalaki ang kasama niya at bago yon sa akin. Naintriga tuloy ako kung sino ang lalaking kasama niya. Sure ako na hindi niya yon pinsan o kamag-anak dahil kilala ko ang halos lahat ng relatives niya. Nang matapos ang first set ko ay nilapitan ko si Sanya sa table niya. Sa kanya ako dumiretso kahit nababanyo na ako. Sinakto ko na nagpunta ng CR yung kasama niyang lalaki para makapag-usap kaming dalawa. Inusisa ko siya kung sino yung kasama niyang lalaki. Kinikilig niyang inamin sa akin na boyfriend niya yon at nagulat na natuwa ako sa aking mga nalaman. 1 week pa lang daw sila at ipapakilala raw niya yon sa akin ang gabing yon. Nakilala niya raw yung boyfriend niya sa isa sa mga subject na pinag-aaralan niya. Mahilig daw sa panonood ng live band kaya sinama niya. Hindi na ako pinalis ni Sanya at pinahintayin niya sa akin yung boyfriend niya at nang bumalik ay pinakilala ako ni Sanya sa boyfriend niya. Ramil ang pangalan ng boyfriend ni Sanya. Nagdodoktor din na kagaya niya. Gwapo, matangkad at mistiso. Masaya ako para kay Sanya, Papa Dudut, lalo na at alam ko na first boyfriend niya si Ramil. Nakita ko rin kung paano asikasuhin ni Ramil si Sanya at kung paano kiligin si Sanya sa mga simpleng ginagawa ni Ramil. Tinanong ko sa kanila kung ano ang favorite song nilang dalawa at kinanta ko yon nang bumalik ako sa stage para kumanta.
Ginawa ko yon para mas maging special para kay Sanya ang gabing yon. Naging espesyal ang resto bar na yon para kina Sanya at Ramil Papadudut. Sa tuwing mansari nila ay doon sila nagpupunta. Siyempre bilang supportive friend ay hindi ko na kinakalimutang kantahin ang paborito nilang kanta sa tuwing naroon sila. Natutuwa ako na maging parte ako ng kanilang kilig moments. Naging magkaibigan na rin kami ni Ramil kahit paano. Nasabi ko na kahit paano kasi hindi naman kami super close. Yung kaunting usap kapag naroon sila sa resto bar at ngitian kapag nagkakasalubong sa daan nang hindi sinasadya. Minsang nagkaroon ng okasyon sa bahay ni Ramil ay isinama ako ni Sanya kaya nakilala ko na rin ang parents ni Ramil at ng iba pa niyang mga kapatid. Kung ako ang tatanungin ay masasabi ko na mabuting lalaki si Ramil. Botong-boto ako sa kanya para kay Sanya. Yung itsura niya kasi ay parang hindi niya kayang gumawa ng masama. Mukhang hindi niya kayang saktan ang aking best friend. Isinama ko pa nga sa dasal ko na sana ay hindi masaktan sa pag-ibig si Sanya dahil alam ko na grabe siyang magmahal. Naniniwala kasi ako na ang mga taong matinding magmahal ay matindi ring masaktan. Isang umaga habang nag-aalmusal ako at hawak ang aking cellphone ay nagulat ako nang may matanggap akong friend request mula kay Ramil sa Facebook. Ang totoo ay pinag-isipan ko na rin dati na i-add si Ramil sa Facebook. Pero nag-aalangan ako kasi baka kung ano ang isipin ni Sanya. Pero dahil sa si Ramil naman mismo ang nag-add sa akin ay hindi na ako nagdalawang isip pa na i-accept ang friend request niya. Nagkaroon ako ng chance para i-stalk ang profile ni Ramil at nakita ko ang mga pictures nilang dalawa ni Sanya. Sobrang sweet nilang tignan. Bagay na bagay talaga sila, Papadudut. May kakaiba akong naramdaman nang mapansin ko na puro hugot ang recent post ni Ramil. Ang lungkot na mga post niya na para bang meron siyang pinagdadaanan. Ang naisip ko ay baka may problema silang dalawa ni Sanya. Wala pang kalahating oras simula nang i-accept ko si Ramil ay nakatanggap ako ng private message mula sa kanya. Nangungumusta muna siya. Nang mag-reply ako ay tinanong niya sa akin kung alam ko ba kung nasaan si Sanya. Kasi ang alam daw niya ay malapit ang bahay ko sa bahay ni Sanya. Nakiusap siya sa akin na baka kung pwede ay puntahan ko sa kanila si Sanya. At sabihin na sagutin ito ang tawag ni Ramil. Na-confirm ko na may problema nga ang dalawa, lovers quarrel siguro. Pinuntahan ko si Sanya sa kanila at dumiretso ako sa kwarto niya at nakita ko siyang nagmumukmok. Namumugto ang mata kaya sigurado na akong nagkaaway sila ni Ramil. Friend, nag-message si Ramil sa messenger ko. Ang sabi niya ay sagutin mo na raw ang tawag niya. Mukhang nag-worry sa'yo yung tao eh. Nag-aaway ba kayong dalawa? Turan ko kay Sanya. Talagang hindi na siya nahiya. Pati ikaw ay inistorbo ka pa niya. Hayaan mo siya, friend. Ayoko na siyang makausap kahit kailan. Hayaan mong mapagod siya sa pagtawag sa akin. Tugon ni Sanya sa naiiyak na boses. Hala ano bang nangyari? Anong pinag-awayan ninyong dalawa? Parang last week na nasa resto bar kayo ay super sweet pa kayo. Nag-celebrate pa nga kayo ng 10th monthsary ninyo eh. Nagtataka kong sambit. Hindi na kami magse-celebrate ng monthsary ni Ramil, friend. Nakipag-break na ako sa kanya kahapon. Himutok naman ni Sanya. Nang tanungin ko si Sanya kung bakit ay sinabi niya sa akin na nagsiselo siya sa best friend ni Ramil na palagi nitong kasama. Ini-stalk daw ni Sanya ang social media account ng best friend ni Ramil at nakita nito ang sweet photos ng dalawa. Pagkatapos ay nagsinungaling pa daw si Ramil. Ang sabi daw kasi nito ay lalabas ito kasama ang high school friends pero nalaman ni Sanya na ang kasama pala ni Ramil ay yung best friend nitong babae. Nagpunta raw sa isang videoke bar ang dalawa. Kilala ko si Sanya, Papadudut. Galit siya sa sinungalin. Minsan ako nagsinungalin sa kanya noong nag-aaral pa kami ng high school at isang linggo niya akong hindi kinausap. Ayoko na sa kanya, friend. Sinungalin siya. Kung walang namamagitan sa kanila ng best friend niya, bakit kailangan niyang magsinungalin sa akin na magkasama sila, hindi ba?
Busangot ang mukhang wika ni Sanya. Tama ka nga naman, pero ayaw mo ba na bigyan pa siya ng second chance? Sure ka na bang makikipaghiwalay ka na kay Ramil? Kaya mo bang makita siya na may bago ng girlfriend? Tanong ko sa kanya. Wala na akong pakialam sa Ramil na yon. Once a liar, always a liar. Matigas pang tura ni Sanya. Buo na ang desisyon ng kaibigan ko na makipag-break na kay Ramil, Papa Dudut. Pero si Ramil ay pinaglaban pa rin ang pagmamahal niya sa aking kaibigan. Yun nga lang, dahil ako ang malapit kay Sanya ay ako ang palagi niyang kinakausap, lalo na ang tungkol sa kaibigan ko. Walang tigil si Ramil sa pagsuyo kay Sanya kahit ayaw talaga ni Sanya sa kanya, Papa Dudut. Dahil sa ako ang kilala niyang malapit kay Sanya ay sa akin siya nagpapatulong, lalo na kapag may ipabibigay siya sa kaibigan ko. Kagaya ng letter, stuffed toys, bulaklak at tsokolate. Pero lahat ng yon ay walang tinanggap si Sanya dahil ayon sa kanya ay ayaw na niyang makipagbalikan pa kay Ramil. Ang nangyayari tuloy ay ako ang nakikinabang ng lahat ng yon, Papa Dudut, at sa akin ibinibigay ni Sanya lahat ng inireregalo ni Ramil sa kanya. Naiinggit ako noon kay Sanya dahil kung ako siya ay makikipagbalikan ako kay Ramil. Para sa akin ay perfect guy si Ramil para maging jowa. Husband material din, saka naaawa na rin ako kay Ramil dahil nauuwi sa walang effort niya para magkabalikan sila ni Sanya. Ang laki na ng nagagastos niya pero sa akin lahat napupunta. May isang beses pa nga naman sa risana nila ng araw na yon kaya kinausap ako ni Ramil. Naghanda siya ng isang special dinner sa isang rooftop restaurant. Umaga pa lamang ay kinausap ko na si Sanya na gusto makipag-dinner ni Ramil sa kanya. Please friend, puntahan mo na si Ramil mamayang gabi. Nag-effort kasi siya para sa dinner na yon. Saka months rin nyo ngayon, hindi ba? Turan ko pa kay Sanya. Friend, ayoko nga eh. Huwag kang nagpapauto dyan kay Ramil. Ang kapal talaga ng mukha niyan, na istorbuhin ka. Pakisabi nga sa kanya na huwag na huwag siyang mag-ilusyon na makikipagbalikan pa ako sa kanya. Wala na kami kaya wala na kaming months rin na isa-celebrate. May inis na wika ni Sanya. Kawawa kasi yung tao eh. Talagang gusto niya na makipagbalikan sa'yo. Wika ko. Huwag kang maawa sa sinungaling na yon, tugon niya. Nag-chat ako kay Ramil na ayaw ni Sanya pero ang sabi niya ay maghihintay pa rin siya mamayang gabi sa restaurant. Hindi raw siya aalis hanggang hindi pupunta si Sanya. Akala ko ay nagbibiro lang siya pero nang makita ko sa story niya sa Facebook na nasa rooftop restaurant pa rin siya, kahit sobrang late na ay talagang naawa ako sa kanya, Papa Dudut. Mabilis pa sa 4:00 na pinuntahan ko si Ramil at nagulat siya nang ako ang nakita niya imbes na si Sanya. Ang akala niya ay kasama ko ang kaibigan ko pero nang sabihin kong ayaw talaga ni Sanya ay labis na nalungkot si Ramil. Ramil, i-real talk na kita ha. Huwag ka sanang magagalit sa akin pero tigilan mo na si Sanya. Kilala ko siya. Kapag ayaw niya talaga. Mas lalo lang siyang maiinis at magagalit sa iyo sa ginagawa mo. Matapat kong wika. Mahal na mahal ko kasi ang kaibigan mo, Maris. Nagsisisi na ako sa mga nagawa ko sa kanya. Dapat pala medyo umiwas na ako sa best friend kong babae saka hindi na lang sana ako nagsinungaling pa sa kanya. Buong pagsisising sambit ni Ramil. Sa totoo lang ay naawa ako sa iyo. Nauuwi sa lahat ng mga effort mo kaya ako nang magsasabi na tigilan mo na muna si Sanya. Siguro palipasin mo muna ang init ng ulo niya saka mo siya suyuin muli. To be honest nababawasan nga ako ng reason ng pakikipaghiwalay niya sa'yo. Pero ikaw kasi ang first boyfriend niya kaya medyo hindi pa siya marunong mag-handle ng isang relationship. Tapos medyo childish pa yung kaibigan kong yun, ang sabi ko sa kanya. That night, ako ang naging parang date ni Ramil, Papa Dudut.
Pinaserve na niya ang pagkain na sana ay para sa kanila ni Sanya. Maging ang flowers na para sana kay Sanya ay sa akin na rin ibinigay ni Ramil kaysa sa walang makinabang sa mga yon. Biniro ko pa nga siya na nagtataka na ang nanay ko kasi palagi akong may chocolates and flowers. Nagtatanong na kung may manliligaw o boyfriend ako. Kapag sinasabi kong wala ay hindi naniniwala ang nanay ko. Sinabi rin sa akin ni Ramil ng gabing yon na may isa pa sana siyang gift para kay Sanya. Nagbook pala ng vacation for 2 si Ramil sa Coron, Palawan at sa weekend na sana ang punta nilang dalawa. Sayang naman. Gusto kayang puntahan ni Sanya ang Coron. Nanghihinayang kong sambit. Kaya ngayon ang pinabukong lugar na pupuntahan namin 3 days and 2 nights. Ano kaya kung ikaw na lang ang sumama sa akin sa Coron? Tayong dalawa. Sayang kasi ang na-down ko no refund policy sila. Pero pwede namang ipareschedule kung hindi ka pwede this weekend. Tapos sasagutin ko na rin ang plane ticket mo. Nakangiting sabi pa ni Ramil. Actually wala akong gagawin this weekend. Naka-off ako sa resto bar. Ang iniisip ko lang ay ang iisipin ni Sanya kapag nalaman niya na magkasama tayong nagbakasyon. Alam mo na, sa atin walang mali siya pero sa mata niya baka meron, ang sabi ko. Di wag mo sabihin sa kanya. Kunwari nag-travel ka ng solo. Ano, sige na Maris, samahan mo na ako as a friend. Pilit ni Ramil sa akin. Nung una ay ayoko talaga papadudot ngunit sa patuloy na pagpilit ni Ramil sa akin ay napa-oo na rin niya ako sa huli. Saka nangihinayang ako sa libreng bakasyon sa isang napakagandang lugar. Wala raw akong gagastusin kahit na piso, ang sabi ni Ramil. Kahit gustuhin kong pumunta sa ganong lugar ay hindi kaya ng budget ko. May mga importanteng bagay ako na dapat unahin kesa sa ganong mga bagay. Natuloy kami ni Ramil sa Coron, papadudot, kagaya ng sinabi niya ay hindi ko sinabi sa kahit na sino na meron akong kasama. Kahit sarili kong pamilya ay walang alam. Ang sabi ko lang ay may kakilala ako na nag-book ng bakasyon sa Coron at ayaw ng tumuloy kaya ibinigay na lang sa akin kesa walang makinabang. Ang sabi ko ay pocket money at plane ticket lang ang sinagot ko. Nagsinungaling pa ako na nakuha ko ang ticket ko nang nakasale. Samantala hindi ko muna sinabi kay Sanya na pupunta ako ng Coron dahil naisip ko noon na hindi naman siya nagtanong. Pagdating sa Coron ay agad ako nag-post sa social media ng picture ko na naroon ako. Mula sa pagbaba ng bangka hanggang sa hotel room ay nag-post ako ng picture. Talagang sinulit ko ang libreng bakasyon na yon, papadudot. Magkasama kami ni Ramil sa isang room. Wala na kasing available na kwarto tapos 1 bed na kwarto pa yon. Pero nag-request naman si Ramil ng isang mattress para magkahiwalay pa rin kami ng tulugan. Sa first day namin ay puro activities ang ginawa namin ni Ramil at isa sa mga nagustuhan kong pinuntahan namin ay ang Barracuda Lake. Nag-dinner kami. Naging topic namin noon si Sanya. Sinabi ni Ramil na mahal niya raw ang kaibigan ko. Kahit daw nagmumukha na siyang tanga kakahabol kay Sanya ay wala siyang pakialam. Pero gusto raw niyang gawin ang advice ko na palipasin muna ang galit ni Sanya sa kanya ulit ito suyuin. Nag-promise pa nga ako na tutulungan ko pa rin siya kahit pa napapagalitan na ako ni Sanya. Napunta ang topic sa akin. Tinanong ako ni Ramil kung bakit wala akong boyfriend kahit ako ay napaisip kasi hindi ko alam ang isasagot. Sinabi ko na lang na wala pa sa isipan ko ang makipagrelasyon ulit. Ang focus ko ay nasa trabaho ko sa resto bar para makapag-provide sa aking pamilya. Nasa gitna kami ng aming pag-uusap nang biglang tumawag si Sanya. Grabe ang kaba ko, papadudot. Wala naman kaming ginagawang masama ni Ramil pero hindi ko alam kung bakit natakot ako na malaman niya na magkasama kami ng ex-boyfriend niya. Wala sana akong balak na kausapin ang kaibigan ko pero si Ramil ang nagsabi na sagutin ko ang call ni Sanya. Nag-request pa siya na i-loudspeaker ko dahil nais niyang marinig ang boses ni Sanya. Sinunod ko ang gusto ni Ramil kahit may kaba ako, papadudot. Sosyal naman ang friend ko, nasa Coron ka pala. Nakita ko ang mga post mo, bakit hindi mo ako sinama? Alam mo naman na nasa bucket list ko ang makapunta dyan kasama ka. Masayang tura ni Sanya.
Biglaan kasi hindi na kita nasabihan. Hayaan mo sa sunod pagplanuhan natin na tayong dalawa ang pumunta rito. Ang ganda rito friend, ang sabi ko pero kay Ramil ako nakatingin. Naalala ko tuloy si Ramil. Noong kami pa kasi palagi ako nagpaparinig sa kanya na gusto kong mag-celebrate kami ng monthsary dyan sa Coron. Yun nga lang, hindi na mangyayari kasi break na kami. Malungkot na sabi ni Sanya. Bakit kasi hindi ka pa makipagbalikan sa kanya friend? Tanong ko. Friend, pag-uusapan pa rin ba natin ang gagong yun? Naalala ko lang siya dahil sa Coron pero it doesn't mean na makikipagbalikan ako sa isang sinungaling na kagaya niya. Gigil na turan pa ni Sanya. Habang sinasabi yon ni Sanya ay pigil ko ang pagtawa. Umasim kasi ang mukha ni Ramil tapos umakting pa siya na parang sinasaksak sa dibdib. Kumusta ka pala dyan friend? Sinong kasama mo? Tanong ni Sanya. Wala, mag-isa lang ako. Pagsisinungalin ko. Nako friend, kung mag-isa ka lang ay i-grab mo na ang chance na yan para maghanap ng jojowain. Magpa-sexy ka ng sobra. Dala mo naman siguro yung mga bathing suit at two-piece na binigay ko sa'yo, hindi ba? Suotin mo yun ha. Gusto ko makikita kong mag-post ka na suot ang mga yon. Saka dapat pagbalik mo ay may jowa ka na. Mahabang litanya ni Sanya. Mas excited pa siya kaysa sa akin na magkaroon ako ng boyfriend. Actually, may nakilala ko dito kasama ko nga siya mag-dinner ngayon. Guwapo, maputi saka magandang katawan. Sinabi ko yon ang nakatingin kay Ramil. Hindi ko alam kung bakit ko yon sinabi, Papa Dudut. Wala yata ako sa sarili ng sandaling yon. Talaga? Let me talk to him. Excited na utos ni Sanya. Nagpunta siya ng CR Later na lang ha, tapusin ko na itong food ko. Pag-iwas ko sa aking kaibigan. No problem, okay. Pagbalik mo na lang, kwentuhan mo ako para hindi bitin. Ingat ka dyan ha, bye. Pagpapaalam pa ni Sanya. After kong makausap si Sanya sa phone ay malakas kaming napatawa ni Ramil. Parehas kami ng reason kung bakit kami natawa at yun ay dahil sa mga sinabi ko na may nakilala akong lalaki. Gwapo, matangkad at maganda palang katawan ko ha, pabirong wika ni Ramil. Uy, hindi ikaw yun nakatawa kong sabi. Dahil sa pagod naming dalawa sa araw na yon ay dumiretso na kami sa aming hotel room para matulog. Kagaya ng napag-usapan ay sa mattress na tulog si Ramil habang ako ay sa malambot na kama. Naaawa ko kay Ramil dahil siya ang gumastos ng lahat pero sa sahig siya natulog. Yun nga lang, nahiya na akong patulugin siya sa aking tabi at baka kung ano pa ang isipin niya. The next day ay wala kaming ginawang activity ni Ramil. Namasyal lamang kami sa isla at nag-swimming. Bumili na rin kami ng mga pasalubong para hindi na kami naghahabol ng oras sa last day ng aming bakasyon. Nagkaroon din kami ng chance ni Ramil para makapag-usap na hindi si Sanya ang topic. Mas nakilala namin ang isa't isa at nakakatuwa na marami pa kaming pagkakaparehas. Sa pag-uusap din namin ay napatunayan kong mabuting lalaki talaga si Ramil at walang dapat na ikaselo si Sanya sa best friend nitong babae dahil super close lang talaga ang dalawa. Pinabasa kasi ni Ramil sa akin ang palitan ng chat ni Ramil at ng best friend niya at wala akong nakikitang kaselos-selos kung ako man ang girlfriend niya. Talagang nasayangan ako para kay Sanya, Papa Dudut. Kumbaga ang swerte na niya kay Ramil pero pinakawalan pa niya. Ang sabi ko pa nga sa sarili ko ay mas swerte ang susunod na magiging girlfriend ni Ramil at hindi ko alam kung bakit may parte ng puso ko na nagsasabi na sana ay ako na yon. Papa Dudut, sa 2 araw pa lamang na magkasama kami ni Ramil sa Coron ay nakita ko na kaagad ang dahilan ni Sanya kung bakit siya na in love kay Ramil. Nakakahiyamang aminin at feeling ko ng panahon na yon ay nagkakagusto na agad ako sa kanya sa dami ng magagandang qualities na taglay niya. Pero ang agad kong naisip ay hindi ko pwedeng itolerate ang aking nararamdaman dahil ex ng best friend ko si Ramil. Aware naman ako sa unwritten rules of friendship at isa sa rules ay hindi mo pwedeng jowain ang ex ng kaibigan mo. Parang respeto na rin yon sa friendship ninyo.
Kaya inisip ko na baka kaya ko yon nararamdaman ay dahil sa magkasama lamang kami. Baka pagkatapos ng bakasyon na yon ay mawala rin ang pagkagusto ko sa kanya. Last night na naming magkasama ni Ramil. Nagkasundo kami dalawa na sulitin ang huling gabi ng aming bakasyon. Nagpunta kami sa isang bar para mag-inom. Nang mabiting kami sa alak kasi nag-close na ang bar ay bumili pa kami ng isang bote ng hard drinks at sa hotel room namin itinuloy ang pag-inom at pagkakalasing ng sobra. Sa kalagitnaan ng aming pag-inom ay nagulat ako nang biglang umiyak si Ramil. Panay ang tawag niya sa pangalan ni Sanya. Akala ko ay nagbibiro lamang siya kaya nakatuwa kung kuhanan siya ng video. Tawa pa ako ng tawa. Ngunit nang tuloy-tuloy na ang luha ni Ramil ay na-realize ko na hindi siya nagbibiro. Tumabi ako sa kanya at niyakap siya para i-comfort. Iyak siya ng iyak, Papa Dudut. Hindi naging malinaw sa akin kung paano nangyari pero bigla kaming nag-kiss ni Ramil. Nagtuloy yun hanggang sa bagay na hindi na dapat namin ginawa. May nangyari sa amin ang gabing yon, Papa Dudut. Kinabukasan ay hiyang-hiya ako kay Ramil at hindi ko siya kayang harapin after na nangyari sa aming dalawa. Pero ang nakapagtataka ay hindi ko nakitaan ang pagkailang si Ramil sa akin. Naging clingy pa nga siya sa akin at ang akala ko ay wala siyang natatandaan sa nangyari sa amin pero nang tanungin ko siya kung may naalala siya sa naganap ng nakaraang gabi ay sinabi niyang meron. Lasing lang daw siya pero alam niya ang lahat ng nangyari. Pakiramdam ko ay natraidor ko si Sanya, Papa Dudut. Nagalit ako sa sarili ko kung bakit ko hinayaan na may mangyari sa amin ni Ramil. Dala na rin kasi yon ng paggalasing at pagkagusto ko sa kanya. Hindi ko na muna kinausap si Ramil hanggang sa makaalis kami ng Coron at pagbalik ko sa aming bahay ay nangako ako sa aking sarili na iiwasan ko na si Ramil. Kailangan kong pigilan ang nararamdaman ko sa kanya habang maaga pa. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana dahil nang sumunod na araw ay nagulantang ako nang dumalaw si Ramil sa bahay namin. Gabi pa talaga siya pumunta tapos may dala pang bulaklak kaya nagmukha talaga siyang nanligaw. Akala ko ba hihinto ka muna sa pagsuyo kay Sanya? Bakit may ipapabigay ka pang flowers sa kanya? Nagtataka kong tanong kay Ramil. Hindi naman to para kay Sanya eh. Para ito sa'yo. Nakangiti niyang wika. Mas lalo ako nagulat sa mga sinabi ni Ramil, Papa Dudut. Napatayo pa nga ako para isarado ang mga bintana at pinto. Baka kasi makita kami ni Sanya na ang bahay ay nasa tapat lang ng bahay namin. Nang tanungin ko si Ramil kung bakit niya ako binigyan ng bulaklak ay inamin niya na bigla siyang nagkagusto sa akin. Nang mas nakilala raw niya ako ay na-in love na siya sa akin. Ramil, kung iniisip mo na yun nangyari sa atin, kaya mo ako nililigawan ay gusto kong sabihin sa iyo na wag mo nang alalahanin yun. Okay lang ako. Wala kang obligasyon sa akin ha, turan ko sa kanya. Hindi yun ang reason kung bakit kita nililigawan, Maris. I like you. Wala nang ibang dahilan. Tugon niya. Pero paano si Sanya? Nakukonsensya kong tanong. Anong paano si Sanya? Wala na kami at ayaw niyang makipagbalikan sa akin. Kaya wag mo siyang isipin, sagot pa ni Ramil. Hindi kasi ganun kadali yun eh. Best friend ko si Sanya at ex ka niya. Baka hindi niya magustuhan kapag nalaman niya na nanliligaw ka sa akin. Ayoko maapektuhan ng friendship namin ang dahil lang sa'yo. Wika ko. E di hayaan mong manligaw ko sa'yo pero huwag nating ipaalam kay Sanya. Kung natatakot kang malaman niya, pwede naman yun hindi ba? Suggest ni Ramil. Papa Dudut, pumayag ako sa mga sinabing yon ni Ramil. Gusto ko rin naman kasi si Ramil at manghihinayang ako ng sobra kapag pinalampas ko ang pagkakataon na yon. Kahit ako ay hindi makapaniwala na parehas kami ng nararamdaman nang magbakasyon kami sa Coron. Hindi ko inakala na magkakahulihan kami ng loob. Parang sinadya talaga ng tadhana na mangyari yon sa aming dalawa ni Ramil.
Wala rin akong ideya kung bakit sa dinami-rami ng pwede naming magustuhan ni Ramil ay bakit ang isa't isa pa ang aming nagustuhan. Siguro ay masyado ako naging kampante na hindi ako mahuhulog kay Ramil kaya hinayaan ko ang aking sarili na maging malapit sa kanya. Kung pwede nga lang na mamili ng mamahalin ay ginawa ko na. Pero mahirap kalabanin ang totoong nararamdaman. Isang buwan na halos na nanliligaw sa akin si Ramil at wala pa rin kamalay-malay doon si Sanya. Minsan ay nagpasama siya sa akin na magpunta sa mall at naisipan daw niyang mag-shopping bigla at ako ang gusto niyang makasama. Alam mo, napansin ko na tumigil na pala si Ramil sa pagpapadala ng kung ano-ano sa akin. Wala na ba siyang pinapaabot sa iyo para ibigay sa akin? Nag-uusap pa ba kayo ng mokong na yon? Naitanong ni Sanya sa akin habang tumitingin siya ng damit sa department store. Aha? Hindi na. Oo nga, napansin ko rin yan. Ang tagal na niyang hindi ako kinakausap. Dati kasi halos araw-araw meron siyang pinapaabot. Wala tuloy akong free chocolates and flowers. Tugon ko na may kasamang biro. To be honest, nakakamiss din pala si Ramil. Sobrang sweet niya kasi saka maalaga yun. Naalala mo nung nagkasakit ako? Nagpunta siya sa bahay. Tapos nagluto ng sopas. Kahit nga si mami ay kilig na kilig sa kanya. Boto ang buong family ko kay Ramil kaya nalungkot talaga sila nang makipag-break ako sa kanya. May lungkot na turan pa ni Sanya. Wala ka na bang balak na makipagbalikan sa kanya? Tanong ko. Wala na. Tumigil na rin kasi siya sa panunuyo sa akin eh. Kung liligawan niya ulit ako siguro ay pag-iisipan ko ng sagot ko. Kaya lang baka nga may bago na yung girlfriend o kaya ay nililigawan. Natatawang sagot pa ni Sanya. May takot akong naramdaman sa naging sagot ng aking kaibigan Papa Dudut. Para kasing ang ibig sabihin ni Sanya ay magparamdam lang ulit si Ramil sa kanya ay makikipagbalikan na siya. Ikaw ba? Until now wala ka pa ring jowa? Kumusta na pala yung nakakasama mo sa Coronon? Si Sanya naman ang nagtanong sa akin. Wala na yun. After kong umalis ng Coron ay hindi na nagparamdam sa akin kaya hinayaan ko na lang. Pagsisinungalin ko. Naku, marami talagang ganyan lalaki. Sa una lang magaling. Pero friend, kapag may suitor ka na ha, sabihan mo ako kaagad. Aba, ako ang best friend mo kaya dapat ako ang unang makaalam. Saka para makilates ko rin kung okay ba siya o seryoso ba siya sa'yo. Nakangiting sambit naman ni Sanya. Para akong unti-unting kinain ng konsensya ko sa mga sinabing yon ni Sanya, Papa Dudut. Ramdam ko kasi ang sincerity at concern niya sa akin bilang isang tunay na kaibigan. Talagang hindi niya hinayaan na masaktan ako. Mas lalo pa akong nakonsensya dahil tila mahal pa pala niya si Ramil. Gusto ko mang aminin sa kanya ng oras na yon na nanliligaw si Ramil sa akin pero inunahan ako ng takot at hiya. Umuwi ako sa bahay na may dalang paper bags na ang laman ay mga damit na binili ni Sanya sa akin. Kung ano ang binili niya ay binili rin niya ako. Parang twinning daw kami. Sa paglipas ng mga araw ay mas naging consistent si Ramil sa panliligaw sa akin. Kahit pa palihim niya yung ginagawa ay hindi siya nag-ukulang sa pagpaparamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Mas lalo tuloy akong nahulog sa kanya, Papa Dudut. May mga araw na kapag magkasama kami ay gusto ko na siyang sagutin. Kasi mahal ko na rin talaga siya. Yun nga lang ay pinipigilan ako ng katotohanan. Next siya ng aking best friend at may malaking chance na masasaktan si Sanya kapag naging kami ni Ramil. Nahihirapan na rin talaga ako sa kung ano ang aking magiging desisyon, Papa Dudut. Ang sariling kaligayahan ko ba o ang friendship namin ni Sanya? Kapag ang sariling kaligayahan ko ang aking pinili ay magiging kami na ni Ramil, ngunit baka naman mawala sa akin si Sanya. Baka isumpa niya ako hanggang sa kabilang buhay dahil ginawa ko ang ex-boyfriend niya. Kapag friendship naman namin ni Sanya ang pipiliin ko ay mawawala si Ramil sa akin.
Na-save ko nga ang pagkakaibigan namin ni Sanya ay hindi naman masaya ang puso ko. Isasakripisyo ko ba ang lalaking mahal na mahal ko para sa aking best friend? Sana po ay mapayuhan po ninyo ako, Papa Dudut, at ang lahat ng inyong mga tagapakinig sa aking problema sa ngayon. Naguguluhan na rin kasi talaga ako sa kung ano ang aking gagawin. Nakakatakot kasi na baka sa tagal kong magdesisyon ay pareha silang mawala sa akin. Kapag kaharap ko si Sanya ay pakaramdam ko ay napakasama kong kaibigan. Pero kapag si Ramil naman ay napapaisip ako na sagutin na siya kasi deserve ko rin naman ang maging masaya sa piling niya. Talagang minanas lamang ako na sa kanya tumibok ang aking puso. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na kaagad ako sa advice na may bibigay po ninyo sa akin, Papa Dudut. God bless and more power sa inyong YouTube channel. Sincerely yours, Maris. Mahirap talagang mamili sa dalawang bagay lalo na at alam mo na kahit na ano ang piliin mo ay meron kang masasaktan. Naniniwala ako na totoo ang sinasabi ni Maris na mahirap kalaban ang totoong nararamdaman. Hindi natin kayang piliin kung sino ang ating mamahalin. Sa sitwasyon mo, Maris, mas maganda siguro kung una pa lamang ay sinabi mo na kagad sa best friend mo na nanliligaw sa iyo ang ex mo. Mas madali sigurong matatanggap ni Sanya na ang ex niya ay may gusto na sa iyo kung noong una pa lamang ay alam na niya. Respeto na rin yon sa friendship ninyong dalawa. Alam mo naman na galit sa sinungaling si Sanya, hindi ba? Pero dahil sa mas pinili mong ilihim sa kaibigan mo ang lahat at mahal mo na talaga si Ramil, ay maganda na harapin mo na lamang ang consequences na naglilihim ka sa iyong best friend. Magkaroon ka ng lakas ng loob na aminin sa best friend mo ang lahat. Kung suportahan ka niya at matuwa siya para sa iyo, ay napaka-blessed mo dahil marunong umanawa ang iyong kaibigan. Ngunit kung siya ay magalit sa iyo o sa inyo ni Ramil, ay tanggapin mo. Maaari kasi na hindi siya magagalit dahil nanliligaw sa iyo ang ex mo kundi dahil sa hindi naging matapat sa kanya ang best friend niya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.